si Mr. Jess Cali. No? Ayan. Magandang gabi. Jessie ba o Jess? Jessie na lang po, no? Jessie, no? Ayan, no? Po. Magandang gabi naman, no? At nasa ka ba ngayon? Nasa Baliwag ka ba o nasa saan lugar ng Bulacan? Dito po sa halamanan ng lalawigan ang Giginto, Bulacan. Wow. Dito po sa aming office po ito, malapit sa aming bahay. Naku ba, yan pala ang counterpart ng silang dito sa Cavite kasi ang silang naman parang garden of ano daw to lalo-lalo na ng pandemic, di ba? Nauso mga halaman, no? So, Sir Jesse, no? Siguro maganda ipakilala mo sa amin sino ba ang ating ibinibida ngayon, no? Isang guerrilla, no, na naging lingkod bayan, no, at ano yung mga naging contribution niya sa ating kasaysayan. Recent history ito, di ba? Si Alejo Santos, no? Mr. Alejo Santos, no? So, siguro paki-brief lang tayo kasi marami rin naghihintay sa kanya. In fact, ang isa nating kaibigan na si Mark Evangelista na nagulat siya na i-feature si Alejo Santos, no? So, marami rin naghihintay para maintindihan kung sino nga ba si Mr. Alejo Santos. Sir Jesse, paliwanag lang po. Okay. So, magandang gabi po ulit sa mga kabayani. Baka sa isang araw po sa inyong lahat. Ayan. At maraming salamat at isang malaking karangalan na ako mag-guest. No? Ayan. Uy, may estudyante po akong hello, Koshli, dasa na iaka, dahana ka ralalagi. Ayan. Estudyante ko po yan. Sa high school. Ganun ba? Pakisabi, mag-tawag dito, subscribe sila sa ating channel, no? Para naman at least dumami-dami ang ating mga subscribers. Okay po, sir. Yes, Doc Manny. Ako, magandang gabi po muli. Ako nga po para si Jessica Cali. At the same time po, ako po ay isang high school teacher sa Giginto National Vocational High School. Shout out po. Nagtuturo po ng Araling Panlipunan. And part-time instructor po ako sa Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag or dating tinatawag na Baliwag Polytechnic College. And hello po kay Attorney Robert Chandonesa at sa lahat po ng mga kapwa ko professors. Ngayon, hello din po pala sa bago po kasi mangyari itong interview natin, Doc, pinaalam ko po ito sa apo niya na si Ate Aleli Canosa. Hello po, Ate Aleli. At sa na-interview ko po na isang anak niya na si Tita Betty Dumlao. Ayan, hello po sa inyo. Ngayon, sino po ba talaga si Alejo Santos? Actually po, ngayong bakasyon ko po kasi, ang ginawa ko po is, gumagawa po ako ngayon ng biography book about po sa kanya. Bakit po? Kasi, para sa akin po yung kwento ni Alejo Santos, kalat po sa lahat po ng mga pangkasaysayang aklat sa Bulacan. Nung nabasa ko po at natuklasan ko ang kanyang kwento ng buhay, napaka-deserve po na sana'y magkaroon po siya ng sarili niyang aklat. Kagaya, ang laki po kasi ng contribution niya. Ayun, may taga-Bustos, kababayan pala to ni Alejo. Ayan, si Santos Jeffrey. Ayan. So, sino nga ba talaga si Alejo Santos? Para mas lalo natin siyang mas makilala. Si Alejo Santos po ay, sa katunayan po pala, ngayon mismo, ngayong araw na ito, ang kanyang kaarawan, 130th birthday. Ngayong araw na ito. Birthday. Yes. Pero 2 days ago, birthday mo 2 days ago, birthday mo. Talagang malapit na po siya sa aking puso. And at the same time po pala, bakit po malapit sa puso ko din si Alejo Santos? Sapagkat, unang-una po, sa school po namin, sa grade 7, dahil ang grade 7 po namin bayani ng Bulacan. Nakapangalan po sa 23 sections ng aming paaralan ay bayani ng Bulacan. At ang napunta po sa akin ay si Alejo Santos.
Section Mm. ako po isang class advisor. Now, bilang ako po ay mahilig sa kasaysayan, mahilig ako maghalungkat ng buhay ng may buhay, Marites no? No? Marites po ako, no? Ayan. Sino nga ba si Alejo Santos? Sa katunayan po, siya po ay isang pinuno ng gerilya dito sa Bulacan. At siya po ang nagpalaya sa Bulacan noong World War II. Mm-hmm. Kung si Gregorio del Pilar ang nagpalaya sa Bulacan sa kamay ng mga Kastila, si Alejo Santos naman ang nagpalaya sa Bulacan noong World War II. At the same time, si Alejo Santos po, isa rin po siyang guwarang lingkod bayan. Bakit? Mm-hmm. Nakitaan kasi sa kanya ang pagiging leader. Talagang typical na leader na inilalapit niya ang kanyang puso sa mga tao. Mm-hmm. At the same time, napakasimple po niya. Sa katunayan po, habang tinatype ko sa aking computer yung tungkol sa kanyang buhay per chapter. Mm-hmm. Kung tinatype ko siya, ang dami kong nare-realize, ang daming mga realization regarding his life. Napakasimple. Very simple talaga. Hindi mo siya makikita ng yabang, hindi mo siya makikitaan ng angas. At the same time, walang kinatatakutan. Isa pa sa particularly ang kwento niya doon sa isang congress, nagkakaroon ng kainitan. Congressman po siya noon. At ang nakaalitan niya po noon na isang congressman din, syempre, tututukan ng baril. Para gustong bumunot ng baril. Pero si Alejo, matapang po siyang nagtalumpati doon sa congress. Kaya, alam niyo po, si Alejo Santos po, biktima din po siya ng pamumulitika. You know, that's what I no? At the same time po, kamakailan lang po, nitong nakaraang taon po, nagkaroon po, every year po, ang provincial government of Bulacan po ay meron po tayong tinatawag na siniliksik. At meron po, tungkol po sa World War II. At doon po, mas natutunan, mas nakilala si Alejo Santos doon sa short film entry nila na ang title ay Manong. Ano yun ano tayo shout out kay Sir Eli de la Cruz, no? Kasi sila yung nagano ng sinaliksik, no? Si Sir Eli de la Cruz, no? Naghang yata ang ating guest, si Sir Jesse naghang, no? Medyo check natin yung kanyang no? Mukhang naghang. But anyway, no, bago natin tuloy lang natin. Ayan si Ma'am Salvador, ang ating curator director ng De La Salle University Dasmariñas Museo de La Salle, no? So, pwede bang mag-imbita daw? Free lecture on July 24, 10 a.m. Hazards to Heritage Colonial Churches of Cavite by Philip Medina of Museo de La Salle, no? At Museo de La Salle, no? So, yung pong mga interesado diyan, no, pwede kayong pwede kayong pumunta, no? At siya po ay maliwanag na free lecture. Alam niyo, mahirap din maghanap ng free lecture sa panahon ngayon. Lahat may bayad, no? Kaya siguro magpatala muna tayo, baka mamaya kulang yung alam niyo yung yung espasyo, kulang yung upuan, kung napakarami na, at least ma-prioritize po tayo, no? So, maraming salamat Ma'am Mean, no? At talagang importante yan. Kayo hazards to heritage, no? Dahil sa alam niyo maganda pa diyan, ang ating bagong chairman ng Historical Commission, ang focus niya ay churches. Meron siyang simbahan, no, yung libro na simbahan na naging popular, no, sa sa mga heritage advocate. Kaya talagang naiintindihan ni Mr. Professor Regalado Hussein from UST, no, yung mga pangangailangan ng ating mga simbahan. Pero alam niyo mga kabayani, mga Kampino, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating guest, no, alam niyo pa ba na na nung tayo po ay nasa NCCA pa, itong mga guidelines natin na nasa NCCA,
napag-alaman natin ay patungo dahil sa mga churches. No? Churches lang, patungkol sa churches. Hindi kasama yung mga mosque, no? Kaya nung nag-usap nga kami ng dating executive director si Oscar Kasaysay, no? Yun ay isa sa mga tinutukan namin, no? Sana po ay magkaroon ng guidelines din sa mga heritage mosque sa buong Pilipinas. Inclusivity tayo, dapat nga pasok lahat. Okay, narito na ulit si Sir Jesse. Sir Jesse. Ayun. Nawala ka. Yan. Okay. Tuloy mo muna. Yung sabi ko nga po sa inyo, yung internet ko po talaga. Kasi ganito po ang sitwasyon ko pag online classes. Bigla na lang ako nawawala. Yun. In-hotspot ko na lang po yung aking internet para dire-diretso po tayo. Okay, sige. Anyway, yun, tutuloy ko na po yung aking kwento. Napakasarap ng kwento po eh. Kasi alam niyo po, si Alejo Santos, kung tutusin po, teacher po talaga tinapos niya eh. Kaso, pumasok po siya sa ibang larangan. Siya po ay naging jail guard. Actually po, nag-aaral po itong si Alejo Santos, habang nag-aaral po ito sa Pamantasan ng Luzon ng Maynila, if I'm not mistaken, ano po siya, working student po ito. No? Kaya lalo po akong humahanga sa mga working student eh. Kasi si Alejo Santos ay isa ring working student. Kumbaga pinagsabay niya ang pag-aaral at saka yung pagtatrabaho. Yun. Kumbaga siya nagpa-aral sa kanyang sarili. At the same time po, ang pinaka-highlight po, paano po siya naging bayani? Naging bayani po si Alejo Santos, lalo na nung World War II. At the same time po, according po kay Ate Aleli, no, sabi na Ate Aleli sa akin, akala po natin, yung April 9, yun yung totaling sumuko eh. No, ayan. Nag-comment po siya, ayan, si Ate Aleli Canoza. Ayan. Magandang gabi po. Yun. Nung sabi niya sa akin, April 7 pa lang, nakapila na sila. Nakapila na po sila. And then yung April 9, maaaring ito yung start ng kanilang paglalakad. Sa katunayan po, sabi nga ni si Ate Aleli, nasa ospital na po si Alejo noon. Sugatan na nga po siya, may malaria pa. Tapos ayan, pinalabas ng hapon, at the same time, ayun, nakapila na sila. Imagine niyo po, Doc, mag-death march siya, maglalakad ka ng kailayo-layong milya, tapos may malaria ka na, tapos ang sugat mo hindi pa magaling, tapos paglalakarin ka ng ganung kahaba, ang init-init pa. Imagine niyo po yun. Tapos 3 beses po actually tinangka ni Alejo na tumakas. At sa pangatlong pagkakataon sa Betis, Pampanga, sa Betis o sa Guagua or something else in Pampanga, doon po siya nagtagumpay na nakatakas. At the same time po, may tumulong po sa kanyang mag-asawa na nagbabangka. May tumulong po sa kanyang mag-asawang nagbabangka. And then, yung mag-asawa na yon, sila pala ay nagdi-deliver ng paninda sa Hagonoy. Kaya po, si Alejo ay napadpad sa Hagonoy. Hanggang sa nagpatuloy siya ng paglalakbay pauwi sa Bustos. Now, eto. After, sabihin natin April yon, no? De May, June, July. July. Eto na yung, nagkaroon na siya ng lakas after what happened. Dito niya binuo, July 3, unang pangalan po niya ay the Philippine Legion. Yun ang unang pangalan ng guerrilla group. Small group na lang sila. At dinaglaon, sila, ito po ay naging Bulacan Military Area. Na kung saan ito yung grupo, ito na yung pinaka-guerrilla dito sa Bulacan noong panahon ng Hapon. At the same time po, dati po, noong nabuo ang BMA, 4 na regiment lang ang meron. At di lumaon, naging 10 ang regiment. Bakit po naging 10? Kasi para malito ang Hapon kung nasaan yung mga guerrilla para hindi agad-agad strategy. Yun. Hanggang sa
marami akong records na nabasa na talagang maraming mga labanan per meron tayong mga parang iba't ibang labanan. Halimbawa po, bibigay na lang po ako ng halimbawa. Noong April 1944, sa bandang Bukawi po iyon, nasawi po Lieutenant Colonel Natividad, tapos nakalimutan ko lang po yung dalawa. May dalawa po siyang kasama na talagang nasawi. Yun po. And then, at ito po, ang regiment na ito na nakahuli kay Yamashita, ito po yung pangalan. Isa sa 10 ito yung tinatawag na Buena Vista Regiment. Ito po ang nakahuli kay Yamashita. Yun. Nung uuling sana si Yamashita, ganito po akala po natin, ito yung hindi natatala sa kasaysayan. Nung si Yamashita ng Buena Vista Regiment, hindi ba galit na galit? Gina G gusto manakit ng mga guerrillang to gigil na sila gusto nilang patayin nakuha na nila yung pinaka-general ng Hapon kaso nakuha ng Amerika. Hanggang kung hindi nakuha si Yamashita, pupugutan sana nila ng ulo si Yamashita. Yan po galing po yan sa interview ko po sa isa sa mga anak ni Alejo Santos. Pupugutan po sana nila ng ulo si Yamashita, kaso lang nakuha ng Amerika. And then, after the war, naging military governor ng Bulacan, naging congressman, naging provincial governor, tapos until the time of Magsaysay po yun, nung naging governor po siya ng Bulacan. And take note, may larawan po ako na na-research, hindi mo, nung magkasama sila Alejo at saka si Magsaysay, hindi mo na malaman kung sino si Magsaysay at sino si Alejo. Hindi mo na malaman kung sino-sino sa dalawa kasi magkamukha po sila. Magkamukha sila. Magkamukha sila. Pareho ng body shape. Tapos pareho din silang yung mabukang magsalita din Nung meron pa nga picture doon na si Magsaysay nakahiga sa damuhan, si Alejo nakatayo. Yun lang silang makita na ipinapakita nila na they are the model of simplicity in terms of leadership. Kumbaga sila yung lumalapit sa tao. Talagang si Alejo Santos ay malapit sa puso talaga ng kanyang mga kababayan. Dapat nga po na parang ni Magsaysay, siya na po dapat ang Defense Secretary. Dapat siya na po pero nahalal po siya bilang governor ng Bulacan. Sabi niya po, inihalal ako ng mga kababayan ko dito, ang mga Bulakenyo muna ang aking paglilingkod. Talagang, siyempre, bilang pagtanaw, sana all, no? Sana all, no? Pagbabalik utang na loob, no? Pagbabalik utang na loob sa mga nagtiwala sa kanya. Kumbaga, ibinabalik lang niya ang tiwala. Sana gano'n ang mga politician. No? Sana all na lang, no? Sana all. Sana all na lang, no? Ayan. So, noong panahon na po ni Carlos Garcia, siya na po ang naging yan. Noong panahon Kala ko ni nawala Carlos sa'yo naman. Garcia. Okay. Oo nga po, kanina pa po ako kinakabahan, hindi sa sasabihin ko kundi sa maputol yung internet. Yan. Ganyan talaga pag remote, sir. Pag ganyan, pag remote talagang minsan meron tayong glitch, no? Yes, sir. Please continue. Ayun. So, nung panahon po ni Carlos Garcia po, siya po Ayun. Doon po siya naging Defense Secretary nung panahon ni Carlos Garcia. Hanggang 1961. And then, from naging Pangulo po siya ng Philippine Veterans Bank. Naging tagapangulo po siya ng Philippine Veterans Bank. Ayan. Tapos, hanggang sa dumating ang panahon ng martial law,
medyo tumahimik muna ang Alejo Santos, tumahimik muna ang pangalang Alejo Santos, hanggang sa sumapit noong 1981. Nilift ni Marcos ang martial law, at the same time po, lalaban, magkakaroon, nagdeklara si Marcos ng presidential election. Ngayon, sino ang gustong lalaban? Ngayon, si Alejo yung lumaban noong I think that's 1981, ano? Kasi siya na Doc Manny. 1981 po. After nung na-lift ni Marcos ang Marcos. Yes. Nagkaroon po tayo ng presidential election. Yun. Nagkaroon po tayo ng presidential election noong 1981. Pero yan. Kay Doc Jaime Veneracion. Si Doc Jaime Veneracion po ang aming historian dito sa Bulacan. Nakausap niya po ng personal. Medyo bata-bata pa daw siya noon, 1981. Sabi niya sa akin, na nakausap niya po ng personal si Alejo. Sabi niya noon, tinanong niya, bakit siya tumakbo, pero alam naman natin na sa bandang huli, matatalo si Alejo. Bakit siya pumayag? Ang sabi lang ni umaasa siya na babalik na ang demokrasya, kaya nagkaroon ng presidential election. Yun ang akala niya. Umasa siya na magkakaroon na magbabalik na ang demokrasya. Kaya umayag na siya ay lumaban, tumakbo, ano? And then pagkatapos po noon ay yun nga po, alam na natin mangyayari, alam naman po natin mangyayari doon. Pero yan yung, dyan sa kwento na yan, ano yung natutunan ko? May natutunan po akong bagay dyan. At yun ay ang, di baling matalo ka na lumalaban kesa yung natalo ka. Di baling matalo ka nang lumalaban kesa yung matalo ka nang wala kang ginawa. Yun po ang isang bagay na natutunan ko kay Alejo. And ang haba ng span ng kanyang buhay mula pa sa mula nung before World War II hanggang 80s, no? Kaya talagang makikita mo talaga yung yung pagmamahal din sa bayan, ano. Totoo po. At the same time, eto pa. Dami kong pumapasok sa isip ko ngayon eh. Alam niyo po, Doc, kung ngayon, Doc, ang hirap pagkaisahin ang magkaibang pananaw, aminin na po natin. Pero nagawa ni Alejo to, na pagkaisahin ang makakomunista at saka yung ibang pananaw. Pinagkaisa niya. Wala bang nakakagawa nun? Si Alejo lang po ang nakagawa nun. Di ba may partidong komunista, tapos may partidong liberal, may partidong nasyonalista. Si Alejo po ay kabilang sa nasyonalista. Napagkaisa niya po yung nasyonalista po yun at saka yung komunista. Kaya talaga, di ba, noong panahon na iyon, talagang magkalaban talaga ay nasyonalista lang at liberal. Hindi kagaya ngayon, ang dami-dami na po nating partido ngayon. Nila ka CMD, meron na tayong ayun, yung liberal, nandiyan pa rin, no? Nandiyan pa yung kung ano-anong mga partido na yan, no? May, ano pa yun yung kinabilangan ni Tito Soto ba yun? Yung kaya natanggal si Alice Godon, no? Doon sa isang partido na yun, no? Di ko lang matukoy, no? Di kagaya dati, dalawa lang. Liberal o nationalista lang. Alin na sa dalawang yun. Yun. And then, nung tumakbo pala si Alejo noong 1981, binitawan, siyempre, bago maganap ang eleksyon, binitawan ni Alejo ang
ang pagiging tagapangulo or pangulo ng Philippine Veterans Bank. Binitawan niya muna yon, saka siya sumali sa election. And then, from 1983 to 83, after 3 years ng election na yon, pumanaw si Alejo Santos sa sakit sa puso. No, pero ano sabi niya Alejo Santos sa sakit sa puso. Life well sa lived. Banahaw, Quezon City yun lang. Yung isang hospital po yun sa Jesse, mo na ano ka, napuputol-putol lang yung signal. Napuputol-putol lang yung signal. Yan. Heart attack po ang ikinumatay po ni Alejo Santos. Yon, noong February 18, 1984. Ngayon, ano ba ang mga aral? Ito yung mga kataga na dapat nating tandaan. Po? Medyo napuputol ano ka. Ano yung kataga na dapat nating tandaan pag sinabing Alejo Santos? Tandaan niyo po ito. It can be done all the time. Pinaka-pananaw niya po yan. It can be done all the time. Tandaan po natin yan. At take note. Isa po, sa may ang may pagmamalaki ko lang na sayang, napuputol, no? Marami binabanggit si Sir Jesse, no? Opo, talagang internet po natin, ano? Internet. Ano po mga bagay? Si Alejo po, tandaan niyo po, ito po ipagmamalaki ko sa inyo. Siya po ay isang politiko na walang corruption record. Wala siyang record ng corruption. Talagang tinatunayan niya na ang paglilingkod sa bayan ay very dedicated po siya talagang tao. Napakasimpleng tao po. So may nag-message sa akin, NPC daw yon. Ewan ko kung ano yung sinasabi nito. No? Baka ito yung hospital. Yun. So, sa Banahaw po yan, Quezon City. Doon po siya namatay. Sakit sa puso. Yun. Ano po mga bagay na yun? Si Alejo Santos po, walang record ng corruption. Talagang mapapasaludo ka talaga kay Alejo Santos. Alam mo, Jesse, po. Maganda yan. Maganda, maisulat sa isang libro yan. Magkaroon ng mga, alam mo mga tawag dito, mga videos tungkol kay Alejo Santos para ma-promote, no, maintindihan ng karaniwang tao ang kanyang buhay, no, lalo-lalo na yung binanggit mo nga kanina, yung participation niya sa kasaysayan, no, World War II pa, tapos World War II hero, pagkatapos naging public servant, no, at yun nga, napakaganda ng kanyang, sabi mo nga, ay walang corruption, no? So lahat ng yan ang sarap ituro yan na ako, ikaw ay guro, no? Ang sarap ituro yan sa mga bata, no? At kung meron tayong mga instructional materials, modules, no? Malaking bagay yan. Yan. Tawag dito. Actually, Jesse, siguro Jesse, siguro mga last message muna kasi napuputol yung yung ating yung iyong audio, no, at hindi rin maintindihan, no, pero siguro na lang, no, ano ba yung pinaka-concluding remarks mo para kay Alejo Santos, since very limited na rin naman yung time natin. So ito po aking mensahe. So sasamantalahin ko na po. Sa susunod na linggo po ay Brigada Eskwela na. Mananawagan na po ako, sasamantalahin ko na po, sa sino man po na pwedeng mag-donate ng kahit anumang mga gamit,
walis, pintura, mga electric fan para sa aking classroom na 7 Alejo Santos. Yun. And then maglulunsad po ulit ako ng piso para sa bata, no? Piso, kahit piso, lalagay ko po yung aking GCash account. Ito po ay mapupunta sa pagbili ng mga gamit para sa Brigada Eskwela. At the same time po, tandaan niyo po ito, si Alejo Santos po, napakagandang modelo, lalo na sa mga magiging pinuno. Susunod pa na magiging pinuno natin. Alejo Santos, maraming salamat. Maligayang kaarawan. Salamat. Yun. Maligayang kaarawan Sa aming mga Bulakenyo. Pinagmamalaki ng Bulacan. Maraming salamat po. And subscribe to my YouTube channel, History with Sir Jesse. And follow us on Spotify. Pilipino ko sa isip at sa puso. Maraming salamat po. Salamat po, Sir Jesse Caling. At talagang maiintindihan na ng ating mga kababayan, mga kampi, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Maynila, hindi lamang sa Cavite, buong Pilipinas at buong mundo dahil tayo po ay tayo po ay nasa YouTube channel at yan po ay siyempre accessible worldwide, no? So Sir Jesse, maraming salamat at maraming mga tumutok sa atin. Nandiyan si Mary Catherine Dabocol ng Camarines Norte. Magandang gabi po, no? Patrick Duresa nagtatanong kung paano yung yung pagpasok sa Cavite Historical Society. Then Angela Esteban Birey, no, bumabati ng magandang gabi sa ating dalawa, no. Sir Philip, siguro ito yung para kay kanina, no, kay Chino Trinidad, no. Norina Aricayos, magandang gabi po. Sir Bernard. Ayan, kilala nyo siguro si Norina, no. Ayan. Then Bernard, magandang gabi po. Then meron nag-post, no, magandang gabi po. Dahil World War II naman po ang topic, mayroon pong conference sa susunod na taon tungkol sa World War II, baka gusto niyo pong sumali. Ayan, no. Yes, I'm preparing my paper regarding that. Yes, no. So maraming salamat Sir Jesse, no, at siguro alam naman na ikaw ay nasa Baliwag sa Dalubasang Politekniko, ay maaari kang puntahan diyan kung ano man yung mga tanong na nais nilang malaman, na lalo-lalo na tungkol kay Alejo Santos, no? So, maraming salamat. Yes, okay. Salamat po, Jesse. Ingat po kayo. Bye-bye po. Nag-i-static yung ating Bye-bye po. Ayan. Salamat po. Okay po. Ayan po, si Mr. Jesse Caling. Medyo